Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayon, gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna, anda. Happy Easter po sa inyong lahat. Pakibati naman yung mga katabi natin. Happy Easter po. Easter Monday lang po. Hindi pa tapos ang Easter. Kasi simula pa lamang po ng Easter season. Ang tanong ko po, kumusta po kayo ngayon pagkatapos ng Semana Santa? Bigyan niyo ako ng isang salita para ilarawan ang inyong Semana Santa. Go. Pagod. Ano pa? Maganda. Ano pa po? Masaya. Ano? Sa Ebanghelyo po ay matutunghayan po natin ang dalawang uri ng tao na nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Una ay ang mga kawal, pangalawa, yung mga babae na pumunta sa puntod. Pareho po nilang nasaksihan ang pagbubukas ng harang sa puntod ng Panginoon. Pero tila magkaiba ang resulta sa kanila. Ipinapakita po dito na maaaring pare-pareho po tayo ng karanasan ngayong Semana Santa, pero magkakaiba ang epekto sa atin. Magkakaiba ang resulta sa atin. Pare-pareho tayong dumaan sa karanasan ng Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo. Pare-pareho po nating inaalala
yung huling hapunan, yung paghahugas ng paa ng mga alagad. Siguro pa pare-pareho tayong nagbisita iglesia, nag-estasyon ng krus. Pare-pareho po tayong nagbigay parangal sa krus, nagprosesyon. Pare-pareho po siguro tayong sumaksi doon sa Bisperas, yung Easter Vigil at maging yung Easter Sunday. Pwedeng pare-pareho po tayo, pero pwedeng sabihin na magkakaiba rin tayo ng resulta. Ano ang pwedeng maging resulta? Simulan po natin doon sa kawal. Nasaksihan nila ang mahimalang paglindol, pagbubukas ng mahimala doon sa malaking bato na nakatakip sa Panginoon, sa puntod ng Panginoon. Pero ano epekto nito? Ang epekto nito, naibenta agad nila ang karanasan na iyon sa halaga na isinuhol sa kanila ng mga punong saserdote. Ang naging resulta sa kanila, tumanggap sila ng suhol for a price. Madali silang natukso, madaling nawala agad sa alaala. Madali agad silang bumalik sa kasinungalingan at ibinenta ang katotohanan. Pwede pong tayo ay maging ganito. Hindi po natin maikakaila. Na sa pagbabalik natin sa trabaho, sa eskwelahan, pagbabalik na magkikita-kita uli, yung magkakaibigan, magkakapitbahay, ay pareho na rin ang mangyayari sa atin. Parang walang nangyaring karanasan ng pag-alaala, ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. BSDU, balik sa dating ugali. Parang wala lang. Pero, nakita natin, manghang-mangha tayo, naku, nakakaiyak. Nakakaiyak yung prosesyon. Nakakaiyak yung mga narinig naming kwento dun sa mga sharers. Ang ganda-ganda ng homily. Pwedeng ganoon. Super blessed ka nga nung Semana Santa. Pero, pagkatapos ng Semana Santa, tila parang inagaw agad sa iyo o pinaagaw mo agad, pinanakaw mo agad ang magandang karanasan na iyo. Punta naman tayo doon sa ikalawa, doon sa mga babae. Pareho sila ng karanasan. Pero yung mga babae, naging maganda ang resulta sa kanila. Nagkaroon ng direksyon ang buhay nila. Nung sinabi ng Panginoon, pumalik kayo sa mga alagad, ipamalita ninyo ang inyong nakita at pakisabi sa kanila, magkita-kita kami doon sa Galilea. Ibig sabihin, ang epekto doon sa mga babae na dumalaw sa puntod ni Jesus, umagang-umaga ng araw ng linggo, nagkaroon ng direksyon ang buhay nila. Nagkaroon ng kahulugan ang kanilang pag-iral. Hindi ba't yun ang gusto natin? Magkaroon ng direksyon yung buhay natin. Magkaroon ng kahulugan yung lahat ng ginagawa nating pagsusumikap, pagtatiyaga, pagpapakabuti, magkaroon ng magandang resulta sa buhay natin, magkaroon tayo ng misyon. Hindi ba't yun ang gusto natin? Magkaroon ng maganda, maliwanag, at maayos na pamumuhay at direksyon ng pamumuhay. Ang tanong, ano ang naging kakaiba sa dalawa? Bakit naging maganda ang resulta dun sa mga babae? Natingin ninyo, parehong-pareho naman sila. Ano po yung pagkakaiba? Yung mga babae, kung inyo pong napansin, nakaharap nila si Jesus na muling nabuhay. Nakita nila at nakausap nila si Jesus. There was an encounter sa Panginoong Jesus. There was a personal experience of Jesus. Ano ibig sabihin po nito?
Pwedeng naluha tayong nung Semana Santa. Pwedeng nagandahan tayo doon sa mga ritual at seremonyas. Pero kung natigil na lamang tayo doon sa mga nakita natin, doon sa mga sounds na nakita natin, kung doon lang tayo natigil at nakafocus, mababaw po yan. Madaling mawawala sa inyo yan. Ano ang dapat nangyari? There was an encounter with the Lord. Yun ang pinaka-importante. Na ang mga seremonyas na ginagawa natin, pagpapatay ng ilaw, mga bulaklak at kung ano-ano, yan po lahat ng yung prosesyon na yan po ay naglalayon na makausap, maengkwentro, makaharap, makaniig natin ng Panginoon. Kung ang mga ginagawa natin sa simbahan, puro palabas lamang, Lunes Santo pa lang, balik na agad lahat tayo sa ating mga dating ugali. O baka mas malala pa. Ang lahat ng ito, all our investments during Holy Week, ang lahat ng pinakita at ritual natin, naglalayon po iyan na makaharap, makaniig natin ang Panginoon na siyang dahilan ng lahat. Na siyang tunay na bida. Diyan ang magbibigay ng tunay na pagkakaiba. Pag nakaharap natin ng personal, ang tunay na bida, ang Panginoong Jesus. Pero wag po kayong mag-alala. Kung hindi man ninyo nakita at nakaharap at nakaniig ang Panginoong Jesus noong Semana Santa, na kayo ay marahil, aminin man natin, tayo ay na-overwhelm lang sa mga iba't ibang ritual dito, huwag kayong mag-alala. Dahil araw-araw po ay araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang buhay po natin is Easter life. Ang biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi lamang isang linggo. Ito ay panghabang buhay. Every day, kung gusto po natin ng direksyon ang buhay natin, kung gusto po natin araw-araw may kahulugan ang lahat ng ating ginagawa, siguraduhin po natin at pagsumikapan po natin na lagi nating makakaharap isang personal na pagharap at pakikiniig sa ating Panginoong Jesus na siyang namatay at muling nabuhay dahil sa pagmamahal sa atin.